Nagbukas ang pelikula sa isang 10 taong gulang na bata na nagngangalang August Pullman na naglalaro bilang isang astronaut sa kanyang silid. Marami siyang libangan tulad ng ibang mga bata. Gusto niyang sumakay sa kanyang bisikleta, maglaro ng Minecraft, pakikipaglaban gamit ang lightsaber sa kanyang ama, at partikular na nangangarap tungkol sa kalawakan. Pero, batid din ni August, o Ogie kung tawagin siya, na hindi siya ordinaryong 10 taong gulang na bata. Sa katunayan, kahit ang kanyang kapanganakan ay hindi karaniwan. Sa kanyang sariling mga salita, inilarawan ni Ogie ang kanyang kapanganakan bilang masaya at maingay. Ang kanyang ama ay ni-record ito sa video camera sa loob ng delivery room habang ang isang baguhang doktor ay tumulong sa kanyang ina sa kanyang panganganak. Nang sa wakas ay dumating na siya sa mundong ito, parang dumating na ang punchline ng isang biro. Si Ogie ay ipinanganak na may malubhang kapansanan salamat sa isang pambihirang sakit na pinangalan ng Treacher-Collins syndrome. Kinailangan siyang operahan ng mga doktor ng 27 beses para makahinga siya ng maayos, makakita ng maayos, at makarinig ng hindi gumagamit ng hearing aid. Ngunit wala sa mga operasyong ito ang maaaring magpabalik sa kanya para maging isang ordinaryong tao. Ang kanyang mukha ay malubhang deformed salamat sa kanyang kondisyon pati na rin ang lahat ng mga galos mula sa mga operasyon. Kadalasan, ang kawawang bata ay gumagamit ng katatawanan upang ilarawan ang kanyang buhay ngunit ito ay malinaw na sa kaibuturan ng kanyang kalooban, nais niyang maging iba siya. Ang ibang mga bata ay tumatakas kapag siya ay nagpupunta sa palaruan at tinititigan siya ng mga tao kahit saan siya magpunta. Si Ogie ay kadalasang nagsusuot ng helmet ng astronaut upang itago ang kanyang mukha sa iba. Samantala, nakatira siya sa Brooklyn kasama ang kanyang mga magulang, sina Isabel at Nate, at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Olivia. Ang pamilya Pullman ay mayroon ding aso na pinangalan ng Daisy. Isang gabi, narinig niya ang pagtatalo ng kanyang mag-ina. Napag-alaman na si Ogie ay nag-homeschool hanggang sa edad na 10. Ang kanyang ina, si Isabel, ay nais na magpadala sa kanya sa isang malapit na pribadong paaralan para magsimula ng grade 5. Ngunit ang kanyang ama, si Nate, ay hindi iniisip na ito ay isang magandang ideya. Nabuhay si Ogie sa karamihan ng kanyang pagkabata sa loob ng kanyang tahanan, malayo sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Naniniwala si Nate na ang pagpapadala sa kanya sa paaralan ay parang pagpapadala ng tupa sa isang tindahan ng karne. Gayunpaman, naninindigan si Isabel na hindi nila maaaring i-homeschool ang kanilang anak magpakailanman. Kailangan niyang lumabas at harapin ang mundo balang araw. Habang tumatagal sila, lalo siyang magpupumiglas. Makalipas ang 1 linggo, sinamahan ni Isabel si Ogie sa kanyang unang paaralan sa Beecher Preparatory Middle School. Malugod silang tinanggap ng punong guro, si Mr. Tushman, na isang palakaibigang tao na may pagkamapagpatawa. Nakita niyang kinakabahan si Ogie kaya biniro niya ang pangalan niya. Itinuturo ng punong guro na tinatawag siyang Tushy o kahit Mr. Buttface ng mga estudyante, isang wordplay sa kanyang pangalan. Ito ang nagpapatawa sa bagong estudyante at nagpapataas ng pressure sa kanya. Kasunod nito, ang mag-inang duo ay nakaupo kasama si Principal Tushman sa kanyang opisina para sa isang pag-uusap. Binibigyan niya sila ng buod ng kanilang akademikong kalendaryo na kinabibilangan ng science fair pati na rin ng pagbisita sa isang nature reserve sa Pennsylvania. Alam niyang may malalim na interes si Ogie sa science at umaasa siyang ang 2 highlight na kaganapang ito ay magpapasigla sa kanya. Ngunit hindi lang iyon ang inihanda ni Principal Tushman para kay Ogie. Nagpatawag din siya ng 3 grade 5 students para tulungan siyang maging pamilyar sa bagong kapaligiran. Dahil dito, kinakabahan ng kawawang bata at tinanong niya ang kanyang ina kung magandang ideya na makipagkita sa ibang mga mag-aaral sa lalong madaling panahon. Ngunit pinatahimik siya ni Isabel at tiniyak sa kanya na magiging maayos ang lahat. Di nagtagal, ipinakilala si Ogie kina Jack, Julian, at Charlotte, 3 sa kanyang mga bagong kaklase. Magiliw siyang binati ng mga bata ngunit napakaraming awkward na pagpapakilala ang naranasan ni Ogie para malaman pa. Lubos niyang napagtanto na silang 3 ay nagsisikap na huwag gawin para magmukhang kakaiba. Kaya, ginagawa ng kawawang bata ang palagi niyang ginagawa habang nakikipagkita sa mga bagong tao, iwasang makipag-eye contact at tumingin sa ibaba. Nahihinuha din ni Ogie ang background ng kanilang pamilya mula sa uri ng sapatos na kanilang isinusuot. Sa tingin niya si Julian ay isang trust fund, baby, si Jack ay marahil ang pinakabatang anak sa isang middle class na pamilya at si Charlotte ay isang medyo over-energetic na bata. Pagkatapos ay sinabihan ni Principal Tushman ng 3 bata na ipakita si Ogie sa paligid ng paaralan at bumalik sa kanyang opisina makalipas ang kalahating oras. Gayunpaman,
Ang inosenteng pagpapakilalang ito sa lalong madaling panahon ay naging isang bangungot sa lipunan para kay Ogie. Nakatagpo si Charlotte ng isang madaldal na extrovert na patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Ilang taon na siyang nagtatrabaho bilang child actor at na-feature sa ilang malalaking proyekto. Ang mga lalaki ay kadalasang nananatiling tahimik habang binobomba niya sila ng impormasyon. Ngunit, ito ay si Julian na bastos at kasuklam-suklam off the bat. Tinatrato niya si Ogie na parang isang taong kulang sa pag-iisip sa pamamagitan ng mapanuksong pagpapaliwanag kahit sa pinakasimpleng mga bagay. Pagkatapos ay tahasan niyang itinanong kung si Ogie ay naaksidente sa sasakyan o isang aksidente sa sunog noong kanyang kabataan. Ang bastos na pag-uugali na ito ay nagpagulat pareho kay Charlotte at Jack at ang huli ay nagtatanggol sa bagong estudyante mula sa mga insulto. Kinagabihan, sa hapunan, sinabi ni Ogie sa kanyang ama ang tungkol kay Julian. Nakikiramay si Nate sa kanyang anak ngunit mahigpit itong sinabihan na lumaban. Kinaumagahan, kasama ni Ogie sa kanyang unang araw sa paaralan ang kanyang buong pamilya. Kinausap pa siya ng tatay niya para lumakas ang loob niya. Nang maglaon, nakatanggap si Ogie ng mga awkward na titig mula sa kanyang mga kaklase, ngunit buong tapang niyang pinaglaban ito. Buong araw ding pinagtatawanan ni Julian ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, nakahanap si Ogie ng suporta sa pamamagitan ng kanyang guro, si Mr. Brown, na naghihikayat sa kanya na lumahok sa klase. Samantala, sa bahay, sa wakas ay sinimula ni Isabel na ipagpatuloy ang disertasyon ng kanyang master na hindi niya nagawang ituloy pagkatapos ipanganak si Ogie. Nang gabing iyon sa hapunan, pinilit ni nanay at tatay si Ogie na buksan ang tungkol sa kanyang unang araw sa paaralan. Ngunit ang bata ay naiirita lamang at umalis. Pagkatapos ay sinundan ni Isabel si Ogie sa kanyang silid at nakita niya itong napaiyak. Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit kailangan niyang maging pangit na parang halimaw. Inaaliw siya ni Isabel at sinabing ang mahalaga ay ang puso ng isa dahil ito ay permanente, habang ang ating kagandahan ay kumukupas. Sumali rin si Nate sa lalong madaling panahon at pinasaya ng dalawa ang bata. Gayunpaman, ang kanilang anak na babae, si Olivia ay nagsimulang makaramdam ng pagpapabaya sa sarili sa paglipas ng mga araw. Pakiramdam niya ay si Ogie ang araw, habang siya at ang kanyang mga magulang ay ang mga planeta na umiikot sa paligid niya. Gayunpaman, mahal ni Olivia ang kanyang kapatid at gusto niya kung paano gumagana ang kanilang universo. Dahil malaki na siya, hindi siya humingi ng tulong sa kanyang mga magulang sa takdang aralin at ginawa ang karamihan sa kanyang pag-aaral sa mga waiting room at ospital. Alam din niyang mahal din siya ng kanyang pamilya. Ngunit mula nang mamatay ang kanyang lola, nararamdaman ni Olivia na ang kanyang matalik na kaibigan, si Miranda, ang tanging nakakakilala sa kanya. Ang nakakalungkot ay sinimulan na rin siyang iwasan ni Miranda pagkabalik mula sa isang summer camp. Pinakulay niya ang kanyang buhok ng pink at nagkaroon ng mga bagong kaibigan sa paaralan. Sa kabutihang palad, nakilala rin ni Olivia ang isang batang lalaki na nagngangalang Justin na nagpapakita ng interes na makipagkaibigan sa kanya. Siya ay isang mag-aaral sa teatro at kahit na nakumbinsi siya na mag-sign up para sa drama sa paaralan. Samantala, nagsimulang makipagkaibigan si Ogie kay Jack matapos siyang tulungan sa isang surpresang pagsubok. Iniimbitahan pa nga niya siya sa kanyang tahanan, nag-aalok na tulungan siya sa agham. Gayunpaman, nagtatapos sila sa pakikipaglaban sa espada at paglalaro buong gabi. Sa kalaunan ay naging matalik silang magkaibigan at naging regular si Jack sa bahay ng mga Pullman. Sa kabilang banda, napalapit si Olivia kay Justin, ngunit nagsinungaling siya sa kanya tungkol sa pagiging nag-iisang anak sa kanyang pamilya. Isang araw, late na siya nakauwi. Nang tanungin ni Isabel kung saan siya pumunta, isiniwalat ni Olivia na nagpunta siya sa Coney Island, kung saan siya dinadala ng kanyang lola noong bata pa siya. Sa wakas ay napagtanto ng ina na pakiramdam ni Olivia na siya ay napabayaan. Kaya, nagpa siya siyang gumugol ng kalidad ng oras sa kanya sa katapusan ng linggo ng Halloween. Samantala, nagpa siya si Ogie na magbihis bilang Ghostface para sa Halloween. Paborito niyang holiday iyon dahil kapag nakakostume siya, nakakalakad siya ng normal sa school habang nakatago ang mukha niya. Gayunpaman, sa pagpasok sa kanyang silid-aralan, nakita niya si Jack na nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, kasama si Julian at ilang iba pang mga lalaki. Si Ogie, na nananatiling hindi nakikilala dahil sa kanyang maskara, ay dismayado nang marinig nilang pinagtatawanan siya sa kanyang likuran. Ang komento ni Jack tungkol sa kung paano niya tatapusin ang kanyang buhay kung sa tingin niya ay labis siyang sinasaktan ni Ogie. Sa paglipas ng araw, ang mga masasamang komento ay dumarating sa kawawang bata at siya ay nagkasakit.
Agad na nakipag-ugnayan si Principal Tushman kay Isabel na kailangang umalis kahit na nag-hangout ang mag-ina sa bahay para sunduin siya. Dinala niya siya pauwi, ngunit tumanggi si Ogie na mag-trick or treat. Nasasaktan naman si Olivia matapos maiwang mag-isa ulit, ngunit sa kabila nito, pumunta siya upang pasayahin ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Miranda na nagsimulang umiwas sa kanya pagkatapos niyang bumalik mula sa summer camp. Nagulat si Ogie nang malaman na kahit na ang isang normal na bata ay may masamang araw sa paaralan at sa wakas ay pumayag siyang makipag-trick or treat kasama niya. Mula sa araw na iyon, nagsimulang iwasan ni Ogie si Jack. Sinubukan ni Jack na tanungin siya ng dahilan, ngunit tumanggi si Ogie na magsalita. Sa oras ng tanghalian, nagpa siya ang isang batang babae na nagngangalang Summer na samahan siya pagkatapos makita siyang mag-isa. Naghihinala si Ogie sa kanyang intensyon, ngunit tiniyak ni Summer sa kanya na gusto lang niyang makasama siya dahil gusto niya ng mabubuting kaibigan para sa pagbabago. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol kay Jack at ipinagtapat ni Ogie sa kanya ang tungkol sa pagkakanulo. Samantala, napili sina Justin at Miranda para sa mga pangunahing tungkulin sa paggawa ng paaralan ng Dulang, R-Town. Napili lang si Olivia na maging understudy ni Miranda, pero okay lang siya tungkol dito. Sinimulan din niyang makipag-date kay Justin at sa wakas ay malinaw na sa kanya ang tungkol sa kanyang kapatid. Nang maglaon, iniuwi siya ni Olivia upang makilala ang kanyang pamilya. Si Justin pala ay isang chill na lalaki at tinatrato niya si Ogie ng buong kabaitan. Sinabi rin niya kay Olivia na naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon at hinding-hindi siya huhusgahan. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang magsisi si Miranda sa paglayo sa kanyang matalik na kaibigan. Tinawag niya si Ogie at hiniling sa kanya na sabihin kay Olivia na nami-miss niya siya. Magkaibigan ang dalawang babae mula pa noong kindergarten at ang kanilang pagkakaibigan ay nakatulong pa kay Miranda na makayanan ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sa wakas ay nabunyag na rin ang dahilan ng biglaang pag-uugali niya kay Olivia. Nag-sign up si Miranda para sa summer camp para panatilihing naaaliw ang sarili. Ang kanyang ama ay palaging abala sa kanyang bagong asawa, habang ang kanyang ina ay abala sa pagwawakas sa hiwalayan. Sa summer camp, kinuha niya ang masaya at cool na personalidad ni Olivia na naging dahilan kung bakit siya napakasikat doon. Gayunpaman, nang bumalik siya mula sa camp, nakaramdam siya ng kababaan at nagsimulang umiwas sa kanyang matalik na kaibigan. Sa kabilang banda, napapalapit na rin si Ogie kay Summer sa panahon ng Kapaskuhan. Ilang beses ding sinubukang kausapin ni Jack si Ogie, ngunit ayaw makinig ni Ogie. Naiwan na walang mga pagpipilian, lumingon si Jack kay Summer at sa wakas ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga maling gawain. Inihayag niya kung paano niya pinag-usapan si Ogie at pinahiya siya sa harap ng iba pang mga kaklase. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Jack ang kanyang pagkakamali at nangakong babayaran niya ang kanyang ginawang kasalanan sa kanyang dating kaibigan. Pumayag pa nga siya na makipag-partner kay Ogie imbes na kay Julian para sa science fair. Gayunpaman, hindi maganda ang balitang ito kay Julian at kinakaharap niya si Jack tuwing recess. Hindi lang maintindihan ni Julian kung bakit gugustuhin ng sinuman na makipagsosyo sa isang taong may tulad na deformity sa mukha. Hiniling niya kay Jack na lumipat ng mga koponan at nakakahiya na tinawag si Ogie na isang freak sa harap ng lahat. Nakapagtataka, tumugon si Jack sa pamamagitan ng galit na pagsuntok sa mukha niya. Ang dalawang lalaki pagkatapos ay nagkagulo sa gitna mismo ng lobby ng paaralan. Hindi nagtagal ay pinaghiwalay sila ni Mr. Brown ngunit si Jack, bilang aggressor, ay dinala sa opisina ng principal. Bilang resulta ng kaganapang ito, sumulat siya ng liham ng paghingi ng tawad kay Principal Tushman. Inamin niya na siya ang nagsimula ng laban ngunit tumanggi siyang ibunyag kung bakit niya ito ginawa. Tanggap na lang niya kung anumang parusa ang dapat niyang harapin. Gayunpaman, tumugon ang principal sa pagsasabing nauunawaan niya kung bakit napunta si Jack sa pakikipag-away. Hinihikayat pa niya ang kanyang mga mag-aaral na maging isang mabuting tao na lumalaban sa mga bully. Gayunpaman, napilitan si Tushman na suspindihin si Jack ng 2 araw bilang parusa sa kanyang pagkawala ng init ng ulo. Samantala, sa sambahayan ng Pullman, ang tensyon sa pagitan ng anak na babae at ng mga magulang ay umabot sa puntong kumukulo. Ipinahayag ni na Isabel at Nate ang kanilang pagkabigo sa hindi pag-imbita ni Olivia sa kanyang dula sa paaralan. Siya, gayunpaman, nagulat sa kanyang mga magulang at hinampas sila. Ang pagkabigo ng pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan pati na rin ang mga taon ng pakiramdam na parang isang hindi mahalagang bata sa wakas ay lumabas. Tinanong ni Olivia ang kanyang ina kung interesado lang ba siya sa kanyang paglalaro dahil wala siyang magawa sa araw.
Ngunit nagpagalit ito kay Isabel at sinabihan niya si Nate na umalis dahil gusto niyang magkaroon ng one-on-one na pag-uusap sa kanyang anak. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa gabing iyon at hindi natin makikita kung ano ang pinag-usapan ng mag-ina. Gayunpaman, tila pinagkasundo nila ang kanilang mga pagkakaiba. Inaliw pa ni Olivia ang kanyang kapatid at nangakong pupunta ang kanilang buong pamilya sa event. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang opening night ng play. Si Miranda, na siyang pangunahing aktres ng palabas, ay nakikita ang pamilya ni Olivia sa karamihan. Siya ay nakakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkakasala sa hindi pagpansin sa kanyang matalik na kaibigan mula pa noong summer camp. Kaya, para makabawi sa kanyang masamang ugali, nagkunwaring may sakit si Miranda. Pagkatapos ay iminungkahi niya kay Olivia na punan ang kanyang tungkulin. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay nagsasanay bilang kanyang backup na aktor sa mga nakaraang linggo. Tinanggap ni Olivia ang alok ng walang pag-aalinlangan at inilagay sa isang hindi kapani-paniwalang nakakaantig na pagganap. Ito ay nakakuha sa kanya ng standing ovation mula sa karamihan. Pagkatapos ng dula, nilapitan ni Miranda si Olivia at inihayag ang dahilan ng kanyang malamig na pag-uugali. Inalis ng magkakaibigan ang kanilang hindi pagkakaunawaan at nagkasundo. Pagkaraan ng linggong iyon, gumawa sina Ogie at Jack ng isang camera booth para sa kanilang proyekto sa Agham. Gustong-gusto ng mga hurado at ng iba pang mga estudyante ang device at nanalo ang duo sa unang premyo. Unti-unti, napagtanto ng ibang mga estudyante na si Ogie ay isang normal na bata tulad nila. Ang kanyang kasikatan at circle of friends ay nagsimulang lumaki dahil dito. Pero binubuli pa rin siya ni Julian at ng kanyang grupo sa kabila. Isang araw, nakita ni Mr. Brown si Ogie na hawak ang larawan ng klase na nakadikit sa kanyang locker. Sa likuran nito ay may nakababahalang mensahe na nagsasabing, gawin ang lahat ng pabor at tapusin ang iyong buhay. Higit pa rito, si Ogie ay sadyang na Photoshop sa larawan ay nagulat si Mr. Brown sa pangyayari kaya agad siyang kumilos at nagsimulang magtanong sa mga estudyante. Nang gabing iyon, ipinatawag ang mga magulang ni Julian sa opisina ng punong guro at sinabi sa kanila ni Mr. Tushman ang tungkol sa larawan at ang patakaran ng walang pagpaparaya ng paaralan sa pambubuli at ang tao na nag-Photoshop kay Ogie mula sa larawan dahil ayaw niyang pag-usapan ng kanyang mga bisita ang tungkol sa batang may deform na mukha at ninakaw ni Julian ang partikular na larawang iyon sa silid ng kanyang ina at inilagay ito sa locker ni Ogie. Dapat panatilihin ng paaralan ang anumang pagsususpinde, gayunpaman, matyaga si Principal Tushman at tumatangging maimpluwensyahan ng mga suhol o pananakot ang kanyang desisyon. Pagkalipas ng ilang araw, si Ogie at ang kanyang klase, kasama ang grade 6 at 7, ay tumungo sa Pennsylvania para sa kanilang taunang paglalakbay sa paaralan. Ngunit ang mga bagay ay nagsisimulang umasim kapag narating nila ang kanilang destinasyon. Isang grupo ng mga bully sa ikapitong baitang ang sumasalungat kay Ogie at Jack na tinatawag silang lahat ng uri ng mga pangalan. Lalong umiinit ang sitwasyon habang nagtatangkang lumaban ang dalawa. Madali silang nadaig ng mga bully at mukhang may problema ang ating mga bida. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang grupo ng mga mag-aaral sa grade 5 at ipinagtanggol ang kanilang mga kaibigan at lahat sila ay nauwi sa pagkatalo sa kanilang mga nakatatanda. Pagkatapos ng matinding away na ito, ang mga grade 5 na estudyante ay umatras sa gilid ng kalapit na lawa. Nag-high five ang mga lalaki kay Ogie at nagiging emosyonal siya sa kabaitang natatanggap niya, lalo na sa mga naging bully niya. Pagkaraan ng 3 araw, nang umuwi si Ogie sa bahay, mukhang mas malakas at mas masaya siya. Hindi nagtagal, dumating na ang graduation ceremony ng taong iyon. Si Ogie ay pinahahalagahan ng Henry Ward Beecher Medal para sa kanyang lakas at tapang sa buong taon ng pag-aaral. Buong tapang siyang umakyat sa entablado at nagpasalamat sa kanyang ina sa pagpasok sa kanya sa paaralan sa kanyang talumpati. Nagtatapos ang pelikula sa lahat ng nagpapasaya kay Ogie habang nagbibigay siya ng voice-over. Sinipin niya ang huling tuntunin na ibinigay ni Mr. Brown sa klase na hinihiling sa kanyang mga estudyante na maging mabait sa lahat. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.